Kaumagahan, tumula kami patungong Barangay Mactan upang kilalanin ang mga katugon ng ating unang bayani. Maraming pamilyang umaangkin sa karangalan na maging kamag-anak ni Lapu-Lapu. Ang Punta Engganyo, dito sinasabing nanirahan si Lapu-Lapu at ang kanyang pamilya. Naglipa na rito ang isa pa sa kamag-anak daw ni Lapu-Lapu, ang pamilya Pagobo. Si Lapu-Lapu, paano niyo naging kamag-anak? Puhan, ako nga Puhan. Apo? Apuhan. Apo. Oo, apo. Layo nun eh, di ba? Layo na. Malayo. Paano ho nangyari yun? Kung ano na ito, Lapu-Lapu. Sa nanay, sa tatay? Sa tatay? Si tatay. Okay. Si tatay. Panahon ni Adto, ang among apelido, Pagobo. Lapu-Lapu, family name talaga. Panahon nga, nahitabo nga si Magellan o si Lapu-Lapu, nagkakontra. Mo na nga, giusad na mo ang mga apelido kaya ang mga Pagobo, Lapu-Lapu, pamatyon man ni Magellan. Sa mga katsila. Kaya nag-iba-iba kayo ng apelido? Iba-iba ang apelido. Lapu-Lapu, apelido? Ano yung... Apelido. Ano unang pangalan niya? Ang pangalan ni Lapu-Lapu, Lapu-Lapu rin yung pangalan ni Lapu-Lapu. Lapu-Lapu lang? Oo. Lapu-Lapu lang. Lapu lang. Isa daw sa pruweba ni Tatay Jojo ay ang kanyang lolong si Muchong, kilala sa lugar na nagtataglay ng kakaibang lakas. Si Mutjong is the grandfather of his lolo, who was believed to be a very strong man. Yung kalabaw, isang kamay lang, tapos bubuhati, tapos lagay sa... He was also bulletproof. Bali, he had antingan, that's what we call them here. So they had powers. And basically, his main source of the story of Lapu-Lapu comes from the Mutjong legend. Alam ng mga Pagobo na marami pang ibang pamilya na umaangkin din sa pangalan ni Lapu-Lapu. Ngunit naniniwala si Tatay Jojo na lahat sila ay kamag-anak. Nag-iba-iba na lang ng apelido sa paglipas ng panahon. Sunod naman naming pinuntahan ang mga Talinting. Dito rin sa Punta Engganyo nakabase ang pamilya Talinting. Si Tatay Arding, aktibo sa barangay bilang tanod. Maraming kwento si Tatay. Isa na rito ang kinahuntungan ni Lapu-Lapu. Dinala niya kami sa isang pribadong lugar kung saan ang pasalin-salin na kwento ni Lapu-Lapu ay tila nanganak ng sari-saring alamat. Halimbawa na lang, ang batong ito raw ay ang mismong tatay ni Lapu-Lapu. Pero kining lugar sa una, wa paningan ni Punta Engganyo. Ganla ni sa una diri og lugar ni Dato Mangal. Papa ni Lapu-Lapu, no? Hindi daw ordinaryong tao si Dato Mangal. May kakayahan daw itong makakita ng mangyayari sa hinaharap. At posible daw na nakita nito ang magiging laban ni Lapu-Lapu kay Magellan. Ginganla niya ni lugar o lugar ni Dato Mangal. Usaya siyang gitahod sa mga tribo dinhing lugar. Unya karon ning abot man ang kasaysayan suma sa iyang pagpanagna kay kusama sila ka manggialamon bisag way grado nga giingna niya si Lapu-Lapu si malingin nga Lapu-Lapu. Pagbantay kamo kay dunay mo konfistar sa mga lugar kung dili maoy ang langyaw ang mga Espanyol. Sa kabilang dulo naman ng Barangay Punta Engganyo, matatagpuan ang isa pang bato. Dalawang bersyon sa kwento ng batong ito. Marami nagsasabing ito raw ang kapatid ni Lapu-Lapu na si Malingin. Ang iba na may sinasabing ito mismo si Lapu-Lapu. Habang lumilipas ang oras, dumadami na rin ang mga alamat na kanilang ibinabahagi sa akin. Ipinatayo raw ang simbahan at mga rebultong ito ng isang kamag-anak ni Lapu-Lapu dahil sa isang panaginip. Sino ba ito? Ito si Lapu-Lapu. Ito naman si Mangal. Mangal. Si Malingin yan. Malingin kapatid. Lapu-Lapu. At saka yung doon, si Bauga yata yun. Bauga. Sino si Bauga? Asawa ni Mangal. Kapatid. Kapatid ito si Lapu-Lapu.